Magandang araw po mga kababayan, kumusta na po kayo? So, isang nakakalungkot na balita po dito sa Leyte. Yung pag-uusapan natin po ngayon is hindi muna about kay Chris na ay tungkol po dito sa nangyaring shooting po incident dito sa aming lugar. Yung lugar na pinangyarihan ng shooting incident is malapit-lapit lang po na barangay dito sa amin. So, sobra pong kinabahan ko nung malaman ko na gano'n po ang nangyari. Mabuti na lang po yung anak ko, hindi naman doon nag-aaral pero ano, niyakap ko po talaga siya kasi sobrang takot kasi lalaki po yung anak ko. Nung sinabi niya po na ganito yung daw ang nangyari doon sa paaralan, pagtingin ko sa video sobrang umiyak talaga ako ng umiyak ng ano, makita ko yung video doon nung ano, yung mga bata na na walang awa na pinasok sa school. Yung yung kagagawan din ay isang minor. Hindi ko alam kung bakit nagawa niya yun. Pero sobrang nakakasakit sa side ng mga magulang at sa mga anak at doon sa mga na nasasaktan kasi yung nangyari hindi inaasahan. Maagang-maaga pa tapos ganoon yung mangyari, hindi na alam ng mga magulang na sa safe na lugar yung mga anak nila pero ganoon po yung nangyari. Hindi namin hindi ko akalain na ganoon yung mangyari kasi minor de edad din po yung may kagagawan. Hindi ko sabi kasi ng ano, ng kapatid ko, yung bayaw ko kasi isa siyang pulis, ano po, parang something away lang po tapos gumanti yung yun nga yung namaril doon sa eskwelahan. So, ang daming nadamay, hindi ko kinaya yung mga video. Kanina pa hindi ako napapalagay sa ano, 'pag napapanood ko po talaga yung videos, sobrang nakakaawa. Tatlo po sila, ito po yung kumpirmadong patay. Tapos meron po 5 sugatan. Yung alam ko nakikita niyo yung video, yung tinatawag talaga nila yung ano ba, hihingi talaga sila ng tulong ng mga magulang nila kasi hindi sila nakakalabas kasi nandun sila sa nandun nakaabang sa pinto yung ano, yung bumaril sa kanila. Tapos nung nakapasok kasi natamaan na yung isa, yun nga, yung isa siya yung ano na, ah, ano na patay. So, sobrang gastos, sakit talaga ng puso, durog-durog na po yung puso ko na pinapanood ko po yun, yung luha ko hanggang ngayon umiiyak pa rin ako kasi 'pag ano ba nandun ka sa kalagayan nila tapos nandun yung anak mo, hindi ko alam kung ano yung anong mga ano ng mga magulang ngayon, ano yung mga nangyayari sa kanila, yung mga karamdaman kasi malapit na po talaga yan dito. Kaya nakakatakot pagpasok sa eskwelahan ngayon kasi hindi mo alam yung mga bata may mga dalang ano, may mga dalang patalim. Kaya sobrang ano kong nagpapasalamat sa Panginoon kasi wala pang pasok yung anak ko tapos sa mga ano, sa mga nawalan, na nakikiramay po ako. Nakikiramay po ako sa ano, sa mga batang, walang ano, walang inosenteng nadamay doon sa pangyayari. Hindi namin inaasahan na ganito mangyayari. Maagang-maaga pa po talaga, anong oras pa. Kakapasok lang po ng mga bata. Tapos yung doon talaga ako nasasaktan nung tinawag niya yung mama, mama, nang tinawag talaga niya yun. Hindi, malapit lang kasi yung classroom, wala naman silang ibang malabasan. So, sobrang sakit isipin na pinaparal mo para makapagtapos yung anak mo tapos ganito yung mangyari. Sobra po, sobra. Hindi, sa ganung away lang po. Yung mga bata hindi na natatakot na kumitil po talaga ng ano, kumitil ng buhay para sa simpleng away lang. Tapos yung mga magulang hinahayaan lang nila na ano, makakahawak ng baril yung bata. So, hindi natin alam kung hindi mo naman puwede natin i-bash yung mga bata na ano, na gumawa ng krimen kasi minor de edad pa rin po sila.
Di ko alam sa sobrang galit nila bakit nagawa nila, dapat wala, ang dami kasing nadamay. Kung may kaaway sila dapat isa lang, pero pumasok pa talaga doon sa classroom. Kawawa yung mga sigaw ng mga bata, nag-aano sila ng tulong ng kanilang mga magulang, hindi naman sila marinig kasi nandun na sila sa loob, eh. Yun po, sobrang kakaawa yung trauma talaga yung mga kasamahan doon sa nabaril, yung nakaligtas. Sobra po talaga yung trauma, yung natamaan. Salamat din po sa mga taong tumutulong doon. Pero ngayon po is na-ano po yung buong Tacloban, buong Leyte po sa nangyari. Nagluluksa po talaga kaming lahat dito. Kasi sobrang sakit po na ganito mangyari. Naghihirap pa yung bansa, tapos naghihirap pa yung mga tao, yung kalagayan natin, naghihirap pa tayo, tapos ganito mangyayari sa mga anak. Hindi akalain ng mga magulang na mangyari 'to, kasi nasa ligtas na isang lugar sila. Tapos yung mga magulang ng gumawa ng krimen is mga pulis, tapos may pa, may auntie na abogado. Bakit hindi nila puwedeng kung meron silang napapansin sa anak nila, bakit hindi nila nagawang pagsabihan? Kasi sobra pa pong bata, yung isang payat-payat niya pa po. Tapos nakakalungkot na ganito yung mga pangyayari kasi yung daming plano yung mga magulang sa mga anak nila, yung mga bata na natamaan doon. Ang dami-dami na. Ang sakit talaga yung mga babae, yung lalaki, yung nagkandusay, nagkatabi sila. Sobrang sakit. Sobrang sakit kaya yung wala man akong pasok. Ako talaga yung pumupunta sa mga bata doon sa eskulan. Ako talaga yung mismo kumuha sa kanila kasi hindi ko maiwasan na ganun mangyari kasi hindi naman natin alam kung sino yung mga taong pumapasok sa eskulan. Tapos ngayon po, yung kaba ko talaga sa dibdib hindi ko hindi pa talaga nawawala kasi first time po talaga 'to nangyari dito sa amin, na ganito, na may nawawalang buhay sa gano'ng away. Simpleng away ng mga kabataan. Hindi naman ako naniniwala na bully po yung nangyayari kasi yung pag-bully po talaga hindi hahantong ng gano'n bigla. Kasi sabi ng sinabi kasi ng ko, parang nagsimula lang dun sa away sa concert ng isang banda, tapos nauwi sa sa gantihan. Kaya lang